Gagamit lang tayo dito ng 2 piraso ng patatas. Nahugasan ko na ito, babalatan lang natin at hihiwain lang natin ayon sa laki na gusto natin. Ayan, kapag nahiwa na natin lahat, sa kaserola naman maglalagay lang tayo ng sapat na tubig. Ilagay na natin dito yung patatas natin. Lutuin lang natin ito ng mga hanggang minuto hanggang sa ito ay lumambot na. Isalin lang natin sa plato at habang mainit pa, durugin na natin ito para hindi tayo mahirapan. Ayan, okay na ito. At sa puntong ito, pasamahin na natin lahat yung ating mga ingredients. Ilagay na natin dito yung ating dinurog na patatas. Lalagay tayo dito ng 1 pirasong karot. Iniwa ko lang ito ng maliliit gamit ang ating manual food processor. Kung wala po kayo nito, pwede naman yung panggadgad ng cheese na lang. And maglalagay din tayo ng spring onion, mga 1/4 cup. At 1 can ng century tuna. Kung meron tayong chicken nuggets, syempre meron din tayong tuna nuggets. I-drain niyo po siyang mabuti para hindi magtubig yung inyong gagawin. Ito nga pala yung ginamit ko. Maglalagay din tayo dito na 1 pirasong medium na onion, na-mince ko na rin ito. At mga 4 na pirasong butil ng bawang, na-mince ko na rin ito. Then 1 teaspoon ng ground pepper. Hindi na ako maglalagay dito ng pampalasa kasi itong gagamitin nating harina ay Boy Tasty. Malasa na rin kasi ito kaya ito na lang ginamit ko. Then maglalagay din tayo dito ng 1/4 cup ng cornstarch. At 1 piraso ng buong itlog. Kung ayaw niyo pong gumamit ng Boy Tasty, pwede namang 1/2 cup ng harina ang gamitin ninyo. Then maglagay na lang kayo ng asin. At kapag nahalo na natin ito ng mabuti gamit ang ating kamay, sunod naman ay huhulmahin na natin ito ng parang nuggets. Para naman dito sa ating coating, gagamit lang tayo ng breadcrumbs. Para naman sa pang-scoop natin, gagamit lang ako dito ng kutsarita or kalahating kutsara. And ilagay natin agad sa ating breadcrumbs para mapapadali lang yung paggawa natin. At huhulmahin lang natin ito ng parang nuggets. Pwede rin naman siyang pabilog. Yan, bali na sa 32 pieces lahat ang nagawa ko. Magprito na tayo, nagpainit na ako ng mantika. I-try na natin itong masarap talaga yung kalalabasan. Mga 15 pieces lang ang ipiprito ko dito. Yung iba ay tatabi ko lang at ilalagay ko lang ito sa freezer. Ganito lang ang gawin ninyo mga mare kung mag-i-stack kayo. Then isara lang natin ito ng mabuti para matagal yung shelf life niya. O diba, meron na kayong pang-alternate sa mga baon at almusal ng mga anak ninyo pagpapasok sa school. Ayan, kapag ganitong medyo light brown na siya, okay na ito. Hanguin na natin at i-drain lang natin para matanggal yung excess oil niya. I-try nyo na rin itong ating healthy tuna nuggets mga